Yan ang Baptist song, amen? I have decided to follow Jesus, no turning back. No turning back. Pag tayo nag-decide na sumunod sa Panginoon, wala nang atrasan, amen? Dire-diretso na hanggang sa kamatayan o kaya naman bago mag-rapture. Yan ang magandang paglilingkod sa Panginoon. Pag-uusapan natin ngayong umaga, nandito pa rin tayo sa paano nila pinaglingkuran ng Panginoon, part number 17. At ang pag-uusapan natin, si John the Beloved, from immaturity to maturity. Lahat naman tayo dumaraan sa immaturity, no? Lahat tayo naging baby Christian. Lahat tayo ay dumaan dito. At ang nakakalungkot, may mga ibang Kristiyano nag-stay sa immaturity. Pero ang Diyos nagbibigay ng grace o biyaya para tayo mag-mature. Tumayo muna tayong lahat. Bago natin pag-usapan ito, kilalanin si John the Beloved, tayo muna ay humingi ng grasya sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, we need your grace para lalo naming maunawaan at maintindihan, Panginoon, ang lalim ng inyong salita. Tulungan kami ng banal na Espiritu upang malirip namin, Panginoon, ang inyong salita, maging klaro sa amin, maging maliwanag sa amin, maunawaan namin, Panginoon, kung ano yung pamumuhay na ginawa ng mga naunang Kristiyano at kung paano, Panginoon, sila naglingkod para sa inyo. Sila ay mga patotoo. Sila yung mga ibinilagay niyong halimbawa sa aming harapan. At ito po ngayon, Panginoon, ang aming tinitignan. Ito po, Panginoon, ang aming pag-aaralan. At tulungan mo kami, Panginoon, sa alimang bahagi ng inyong mensahe. Kausapin kami, Panginoon. Huwag kaming umuwi, Panginoon, nang hindi po, Panginoon, tumanggap at nakakain ng inyong salita bilang aming spiritual food. At nawa, Panginoon, umuwi kaming lahat, Panginoon, dala-dala ang inyong salita at kaming lahat ay pinagpala. Patawad sa anumang pagkukulang namin, gabayan kami sa aming pong pag-uusapan. Ito po'y panalangin namin sa inyo sa nag-iisa na tagapagligtas ang Panginoong Kristo. Amen and amen. Salamat po, makakaupo na po tayo. Yung pong industrial pan natin, kapag po yan ay naka-number 1, mapapawi po yung init na ating nararamdaman. Kapag po yan ay naka-number 2 at tumama sa mukha mo, tanggal ang tagyawat mo. At kapag po yan ay naka-number 3 at tumama sa mukha mo, bura ang mukha mo. Kaya yan po ay naka-number 1 lang. At kanina napansin nyo, pinatay muna nung kakanta na yung choir para hindi masagap ng ating camera. No? Ano po ba ang pakiramdam na naka-industrial? Amen. Okay. Pag-usapan na natin ito, si John the Beloved. Sino si John the Beloved? Matthew chapter 4, verse number 21. Dito natin siya kikilalanin muna. Sabi dito, after ng Panginoong tawagin sila Pedro, okay, ito po yung sumunod na tinawag ng Panginoon, and going on from thence, he saw other 2 brethren. Take note for the word brethren. Ibig sabihin, itong si James at si John ay saved na. Ang Panginoon hindi tatawag ng hindi saved. Bago ka tawagin ng Panginoong Kristo sa isang ministry, kailangan save ka muna. Kailangan ligtas ka muna. Kailangan nagsisi ka muna ng iyong kasalanan, tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nagkaroon ka ng relasyon. Ang tawag ko minsan dito ay born again. Ma-born again ka muna bago ka tawagin ng Panginoon sa ministry. Kaya ang malinaw dito, ang sabi ng Bible, and he saw other 2 brethren. Ano mga pangalan nila? James, the son of Zebedee, and John, his brother. Sa Bible po, kapag po inuuna yung isa, ibig sabihin yun ang panganay. Kapag ipinapangalawa ng Panginoon yung pangalawa, ibig sabihin siya ay pangalawa. Meaning to say, youngest brother itong si John the Beloved at ang oldest ay si James. Ito pong si James na binanggit dito, hindi po ito yung author ng Book of James. Hindi po. In fact, si James na binanggit dito, na kapatid ni John the Beloved, ito po ay maagang na-execute ni Herod.
At yung pong execution ng apostol na ito, yan lang po ang na-record sa Bible na apostol na naka-record sa Bible na na-execute maliban kay kanino? Kay Judas. Yung ibang execution ng ibang apostol, wala na sa Bible. Okay, maliwanag po, hindi po ito yung James na author ng Book of James. Yung James na yon na author, kapatid yun ng Panginoon sa Kristo saan? Sa laman. Okay. In a ship with Zebedee, their father. Ang tatay nila, ang pangalan, Zebedee. Mending their nets, and he called them. Yun po. Kapatid si James, tatay si Zebedee, younger brother of James, ang kanilang occupation, sila ay mga mangingisda. Alam nyo, kuminsan sabi ng mga scholar, ito raw sila Peter, tsaka itong kapatid ni Peter, na si Andrew, ay mga tropa-tropa talaga itong mga ito. Dahil isang lugar sila pinanggalingan at isang dagat ang kanilang pinangingisdian. Okay. In addition, sa pagkakilanlan dito kay John the Beloved, sabi dito, sa Mark chapter 1 verse number 20, fishermen sila, pero medyo angat ang pamumuhay, Sir Kyle. Hindi katulad nila Petro na talagang sila talaga yung nangingisda. Itong si James at saka si John the Beloved, medyo angat ang pamumuhay nila. Sabi ng Mark chapter 1 verse number 20, and straightway he called them, and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants and went after him. Ayun po. Meron po silang mga inuupahan na mangingisda. Ibig sabihin, itong si John the Beloved, rich kid. Ayan, malam maintindihan lang natin na medyo maangat sa buhay itong kapatid nating ito. At ipinagpapasalamat natin sa Panginoon yung mga umaangat sa buhay. Hindi natin sila kinaiinggitan, kung hindi at tayo nagpapasalamat dahil Panginoon, salamat po. Nagbibigay po kayo ng mga halimbawa ng mga kapatid ko na nagtatagumpay ngayon sa buhay, papunta ng Israel, ng ganito, ng ganyan. Salamat Panginoon dahil sila ay maliwanag na halimbawa na kapag kami ay nagtapat sa inyo, yung gantimpala na inyong ipinangako ay ibinibigay ninyo. Minsan iniisip ko na okay lang na ganito lang buhay natin. Huwag lang bang lumayo yung mga miyembro nating mag-abroad pa. Kaya lang iniisip ko bilang pastor ninyo, nagtapat itong mga ito . Are you with me? Kailangan din nila na, kumbaga, i-enjoy yung pagpapala ng Diyos sa kanila. Kaya ganun po. Kaya salamat po sa mga pagtatapat ng mga matatapat. Patuloy po kayong maging matapat kahit na nasa ibang lugar po kayo. Dahil yan po ang susi na binanggit natin nung nakaraan, ang matagumpay na paglilingkod at matagumpay na buhay. Be faithful. Sabihin nyo nga muna sa katabi nyo yan, be faithful. Okay. Meron silang hired servants and went after him. Ngayon, ang tanong, sino ang nanay nung dalawa? Atin buklatin ang ating mga Biblia, if you have, para nang sa gayoon, ay manote nyo sa mga Bible nyo. Huwag kayong palaasa dito, ha? Ulit mayroong verse dito, di na kayo nagdadala ng Bible. No? Okay. Kailangan po may Bible tayo para ma-note po natin yung mga pinag-uusapan po natin. Okay. Matthew chapter 27, verse number 55. Ito po noong ang Panginoong Kristo ay nakapako na sa krus. At mayroong mga kababaihan na medyo malayo ng bahagya, at tinitignan ang Panginoon habang siya ay nakapako sa krus. Ito po ang senaryo. And many women were there beholding afar off, which followed Jesus from Galilee. Saan sila galing? From Galilee. Ministering unto Him. Yung Galilee, ito yung lugar ni John the Beloved, tsaka nila James. Ito yung lugar. Meron daw mga kababaihan na galing sa Galilee, at tinitignan sa medyo malayo-layo ang Panginoong Kristo habang siya ay nakapako sa krus. Ngayon ang tanong, sino itong many woman na ito?
banggitin po natin ang Matthew chapter 27 verse number 56, ibinigay na po ang mga pangalan ng mga babaeng ito at ito po ang pagkakabanggit. Among which was Mary Magdalene. Mary, the mother of James and Jose. Sino itong Mary ito? Ito po yung Mary na nanay ni Kristo sa laman. Kasi ang kapatid ni Jesus Christ sa laman, si James at saka si Jose. And the mother of Zebedee's children. Present pala doon, Sir Kyle, yung nanay nino po, nung James at saka ni John the Beloved. Kasama doon, kaya lang ang problema dito sa Matthew chapter 27, verse 56, walang pangalan. Ngayon po, tignan natin sa Mark, lundag tayo sa Mark, ito naman yung anggulo na tinignan ni Mark doon sa senaryo. Yung version naman ni Mark ang ating tignan. Mark chapter 15, verse number 40. They were also women looking on afar off, among whom was Mary Magdalene. Tama, ano? Sabi rin yun ni Matthew. Mary, the mother of James, the less, and of Jose. Yung hindi pinangalanan kanina, pinangalanan na ba? Ano pangalan? Salome. Salome ang kanyang pangalan. In addition, sino itong si Salome na nanay ni James at na John the Beloved? John chapter 19, verse 25. Yun namang, yung anggulo naman ni John, ang tignan natin. Yung anggulo ni John, kanina kay Matthew, kay Mark, kay John naman. John chapter 19, verse number 25. Now there stood by the cross of Jesus his mother, that is Mary, and his mother's what? Sister. Mary, the wife of Cleopas, and Mary Magdalene. Sino yon? Si Salome. Marahil, sabi ng mga scholar, itong si Salome, kapatid ni Mary, the mother of Jesus. Kung ito'y totoo, si Jesus Christ, si James at si John the Beloved, pinsang buo. Kaya may idea na kayo. Kasi mamaya tatakil natin ito kung bakit ang lakas-lakas ng loob nitong si Salome na sabihin kay Jesus Christ, Panginoon, baka yung anak ko pwede sa kanan, baka kaliwa. Nakukuha niyo po? Dahil ano po? Pinsang buo. Si Jesus Christ, ano po? Pamangkin. Are you with me? Okay, mamaya natin pag-uusapan yon. Ina-advance lang natin ng konti para hindi na surprise. Amen? Okay. Yun po. Ngayon po, siya ay pinsan ng Panginoon sa laman kung yan ay totoo. At hindi lang yun ang pagkakilanlan dito kay John the Beloved. Ito pong si John the Beloved ay kasama sa inner core ng Panginoon. Si Peter, James, and John. Kaya kung papansin mo, Sir Byron, noong transfiguration, ang isinama lang ng Panginoon, si Peter, si James, at saka si John. Yun lang isinama sa bundok. Another thing, noong merong papagalingin ng Panginoon, merong bubuhayin ng Panginoon na batang babae, ang isinama lang ng Panginoon doon sa kwarto, yung tatlo, yung inner core, si Peter, si James, at saka si John. Ibig sabihin, kung dumanas ng immaturity si John the Beloved, salamat sa grasya ng Panginoon dahil itong immature na Kristiyanong ito, na apostol ng Panginoon, dumating sa puntos niya na siya pa'y naging inner core ng Panginoong Hesukristo. Amen? Meaning to say, hindi tayo tatantanan ng Panginoon hanggang hindi tayo lumalago. Lahat gagawin ng Diyos, lumago ka lang. Kung kailangan mo ng palo para ka lumago, papaluin ka ng Diyos.
Kung kailangan mo ng isang mabigat na problema para ka tumino, para umayos ang buhay mo, para ikay mag-mature, ibibigay niya ng Diyos. Dahil ayaw ng Diyos na tayo immature. Nakakita na ba kayo ng bata? 14 years old na, may dedebot pang dala-dala. Nakakatawa, di ba? Hindi bagay. Are you with me? Mga kapatid, bakit ba every Sunday may preaching? Bakit ba every Sunday may rebuke, may correction, may encouragement? For us to grow. Amen? Kaya wag pong iisipin na hindi mahalaga ang araw ng linggo. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hindi mabubuo yung matindi mong pagtitiwala sa Diyos at kailangan natin sa buhay ito dahil may mga problema na hindi natin kayang solusyonan. Ang kayang gumawa lang noon yung makapangyarihang Diyos nating buhay. Ngayon, kung hindi tayo masyadong tiwala sa Diyos, paano mag-activate yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin? Alam nyo, may nagpatotoo kagabi, every prayer meeting po dito sa church, lagi po ang tinuturo ko about prayer. Meron po dito tayong kapatid na sa mahabang panahon nanalangin sila ng baby. Pero nakatulong yung teaching natin every prayer meeting na magtiwala sa Diyos, magtiwala sa Diyos, magtiwala sa Diyos, magtiwala sa Diyos, magtiwala sa Diyos. Kahit sabihin nyo okay, paulit-ulit. Yan ang mahalaga sa Kristiyano. For without faith, you cannot please God. And finally, and they live happily ever after. Nagpatotoo po kagabi. Positive. Sa naturang droga, hindi. Amen. Praise God for that. Amen? Ang Diyos kailangan lumalago tayo. Gusto ng Diyos to eh. Just imagine itong si John the Beloved, naging inner core pa ng Panginoon. Hindi lang po yun. Itong John na ito, nung siya'y lumago, siya ang pinasulat ng Diyos ng Book of John. Siya ang pinasulat ng Diyos ng 1st, 2nd, 3rd John. Hindi lang yon, siya rin ang pinasulat ng Diyos ng Book of Revelation. Bakit po? Kaya na ng kanyang capacity, kaya na ng kanyang maturity, yung ganong ministeryo. Amen? Ngayon, kung tayo dito sa church, wala pang ministry, baka hindi pa kaya ng iyong faith, yung ministry na nakalaan para sa'yo. But I do believe, meron kang ministry dito sa church. Siguro hindi ka palang ready. Kailan ka magiging ready? Pakibilisan. Sabihin nyo nga sa katabi nyo yan, pakibilisan naman. Nagsisipagtanda po tayo. Yung edad po natin ay hindi po tayo pabata. Bagamat sa inyo, kung minsan pag tinignan ko, lalo yung mga nanay natin, parang hindi tumatanda. No? Yung mga nanay natin, no? Bakit tayo nga po lahat ng nanay? Oh, di ba? Feeling, fresh and beautiful, di ba? Amen. Ang nagsisipagtanda lang talaga yung mga tatay. Hindi. Mga hindi rin tumatanda, amen? Sa consumption, sa kanila. No, joke lang po yun, amen? Amen. Bagamat physically, blessed tayo ng Panginoon because there is joy in serving Jesus. Pero yung edad natin, hinahatak na tayo ng sementeryo. Amen? Are you with me? Kaya ganun po, gagamitin ng Diyos sa isang ministeryo at ang gagamitin ng Diyos yung malago. Abay, mahirap pong gamitin yung hindi malago. Makaka-discourage lang yan. Biglang mawawala, nakukuha niyo po ba? Hindi magiging magandang patotoo. Are you listening? Kaya po, kailangan pong ihanda natin yung ating sarili, magpakalago tayo. Kapag Sunday may preaching, kumain tayo ng sagana. Dahil ang preaching parang buffet ito na eat all you can. Amen?
kain lang ng kain. Pumunta ng prayer meeting, kumain ka. Every morning, magbakasa ka ng Bible, mag-devotion, kumain ka para ikay lumakas. Because our spiritual food is the Word of God. Hindi YouTube, hindi Facebook, hindi Messenger, hindi my day, your day. At hindi rin my way. The Word of God. Kaya kung sino man yung laro lang ng laro sa cellphone, hindi ka kayang palagoy niyan spiritually. Tandaan mo yan. At hindi yan pwedeng iharap mo sa Diyos. Nalapatay mo lahat ng kalaban sa cellphone. Lord, napakahusay ko. Lahat ng kalaban sa cellphone, patay. Lahat ng level napuntahan ko. Level 3,005. Meron bang ganyan? Napuntahan ko. Sabi ng Panginoon, batukan kita dyan. Ano ba yung pinagsasabi mo? Walang kabuluhan sa harapan ko yung mga pinaggagawa mo na yan. Dahil dyan, hindi ka tuloy lumalago. Are you listening? Okay. Bakit ang title natin kay John the Beloved, From Immaturity to Maturity? Lahat naman tayo ay daraan sa immaturity. Yung iba nga nag-stay pa muna sa immaturity. Anong immaturity ang dinaanan ni John the Beloved? Alam niyo, pag sinabing John the Beloved, parang kihusay-husay na alagad nito, di ba? Di ba yan ang nabuo sa isipan natin? Nagkakamali po kayo. Immature po ito nung simula. Ano po ang immaturity ni John the Beloved? Number 1, short-tempered. Pag sinabing short-tempered, madaling mainis, madaling magalit, madaling mapikon, wag mong aanuhin ka agad, no? Yung bang kada kibot mo, parang ikaw ay laging kaaway, laging masama ang tingin sa'yo, laging buwisit sa'yo, parang asawa mo. Amen? Short-tempered, magagalitin. Listen carefully. Tatlo lang din sa Bible na apostol ang binigyan ng nickname ng Panginoon. Si Peter, si James, at si John. Makikita natin dito kung gaano ka-close ang Panginoon sa tatlo. Di ba? Matapang kang bigyan ng nickname ang ka-close mo, di ba? Kapag ka-close mo, okay, anong nickname ang binigay ng Panginoon sa dalawa? Bagay na bagay ito dahil yun ang tingin at kita ng Panginoon sa dalawa. Mark chapter 3 verse 17. And James, the son of Zebedee, and John, the brother of James, and he surnamed them Boanerges, which is the son of thunder. Yun po yung kanilang bansag. Yun po yung AKA ng dalawa, son of thunder. Kapag sinabing thunder, mga kapatid, nakakatakot. Yung bigla na lang pumuputok. Nakuha niyo po, boom! 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 Nakakatakot yan. In fact, maraming mga bata, kahit ang mga aso, kapag kumikidlat na, kapag may thunder na takot sila. Kasi nakakatakot, bigla na lang ano po, boom! Eh, hindi yata gano'n, no? Gano'n yata, no? No? Nakakatakot ito. Ganito po ang ugali ng dalawa. Sabi ng Luke chapter 9, 51, ito po yung senaryo, na akmang-akma at tamang-tama ang nickname na ibinigay ng Panginoon sa dalawa. Ito po ang senaryo, ang Panginoong Kristo po, kasama ng mga alagad, gusto ng Panginoon na pumunta sa Jerusalem. Sa Jerusalem. At dadaanan nila ang Samaria. And here's the scenario para po malinaw. Luke chapter 9, verse 51. And it came to pass, when the time was come that he should be received up, he steadfastly
set his face to go to Jerusalem. Sabi ng Panginoon, punta tayo ng Jerusalem. And sent messengers before his face. And they went and entered into a village of the Samaritans to make ready for him. Nagpadala ang Panginoon ng messengers. Makikiraan kami dito. Yan ang Christian ethics. Nakikiraan. Yung bago ka dumaan doon, yung bang bahay na ganyan, makikiraan po. Alam na may dumaan, alam na ikaw yung dumaan, hindi yung iba na nakikiraan pagdaan na gano'n, nawala na yung mga tsinelas, natangay na yung mga aso, pati mga pusa, nung taong dumaan. Parang si Joy, Ganon. Nakikiraan muna sila. Makikiraan po. Wag naman yung yung paggagabi, tabi-tabi po, iba naman yun, Hindi tayo naniniwala doon, Hindi nyo kailangang ganun-ganunin. I love the prayer of Ninong Oni kanina. Pinatalsik ng prayer ni Ninong Oni kanina lahat ng mga impacto, mga demonyo. Ewan ko pala kung meron pa mga impacto at demonyo ngayon dito. Wala na siguro, Hindi nyo kailangan makiraan sa mga yan, amen? Greater is He that is in us than he that is in the world. Amen? Kaya wala na yung espiritu ng mga impacto ngayon dito. Amen? Tumalsik lahat. Ganon ang mga prayer. Amen? Amen. Praise God for that. Verse number 53. Nagpaalam sila mga kapatid. Nakiraan sila. Pero ito ang response ng mga taga-Samaria or Samaritans. And they did not what? Receive Him. Sabi ng mga Samaritan, huwag kayong dumaan dito. Bawal. No entry. No ID. Amen? Bawal kayong dumaan dito. Because his face was as though he will go to Jerusalem. Alam niyo, may discrimination to Hindi talaga pwedeng mag-usap ang mga Hudyo at saka mga Samaritans. If you remember yung Samaritan woman, nagtataka ang Samaritan woman na ang Panginoong Kristo ay Hudyo, tapos kinakausap niya yung Samaritan woman. Medyo hindi sila close. Hindi sila close. Hindi sila close. Eto na. Bumanat na po ang dalawang kidlat. Luke chapter 9 verse 54. And when his disciples James and John saw this, yung ayaw silang paraanin, they said, Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven and consume them, even as Elias did? Bumanat ang dalawang kidlat. Anong sabi ng dalawang kidlat? Panginoon, pwedeng mag-utos kami ng apoy at tupukin itong mga bumabawal sa ating daanan, katulad ni Elias? Mapusok, di po ba? Are you with me? Alam niyo mga kapatid, dadating sa buhay natin ang ganito. May taong mang-iinis sa atin. Yung bang inis na inis ka sa ka-office mate mo, kulang na lang talagang gusto mong pirisin May bang inis na inis ka pag nakikita mo talaga yung mga taong yan. Hindi, ganyan sa buhay natin Meron ba tayong ganyan sa buhay natin? Yung mga taong kinaiinisan natin, kapag nakita pa lang natin, nasisira na araw natin Buhok pa lang ang makita natin. Alam natin, anino pa lang sabi mo maitim na. Siyempre, may anino bang puti? Kuminsan, kapitbahay natin. Talagang busit na busit tayo, asar na asar tayo. At kapag yan ay nakatambay sa kanto, ayaw nating dumaan. Baka kung ano magawa natin. May ganyan po mga kapatid. Kuminsan talaga asawa natin. Araw-araw yun Are you listening? Kuminsan yung mga anak nating napakatamad. Talagang anak, araw-araw na lang na ginawa ng Diyos. Ikaw ang sumisira ng araw ko. Sabi naman ng anak, nanay, tatay, patas tayo. Kayo rin po ang sumisira ng araw ko. May ganyan di po ba? Sa sobrang kainisan mo,
sa sobrang galit mo sa tao, gusto mo na siyang kunin na ni Lord. Di ba immature yung ganito? Immature di po ba? Yung madaling magalit. Ang turo ni James sa Bible, slow to speak, slow to wrath. And that is maturity. Kung gusto niyo ng matured na book, you read Book of James. Amen? Pinag-uusapan dyan yung dila, etc. At yung tunay na relihiyon. Amen? Immature? Immature. Abay, gusto ka agad tupukin. Yung mga tao, alam niyo ang ginawa ng Panginoon dito? Luke chapter 9 verse 55. But he turned and rebuked them. Alam niyo kung matured yung isip ng dalawa, pinatulan ng Panginoon kung matured yun yung ganong kaisipan Hindi pinatulan ng Panginoon kasi immaturity. Ang natikman nila sa Panginoon, rebuke at hindi pangungonsinte. Amen? Kaya kung may lalapit sa akin, Pastor, inargabyado po ako Pastor, resbakan ba natin? Pag sinabi ng pastor, sige, resbakan natin. Pati pastor mo, immature. Amen? Amen? Pero pag sinabi ng pastor mo, kapatid, huwag mong gantihan. Hayaan mo ang Panginoon ang gumanti para sa iyo. Kalma ka lang. Mas pangit ang kalalagayan nila. Para silang ipinaglihi sa sama ng loob. Kaya lagi silang ganyan. Hindi ka dapat ganon. At kapag pumatol ka sa ganon, magiging ganon na rin. Sabi ng Panginoon, nirebuke ng Panginoon and said, "You know not what manner of spirit ye are of." Inireveal ng Panginoon, hindi nyo alam kung anong espiritu meron kayo. Masyado kayong mapupusok. Hindi yan matured na espiritu. Hindi nyo yan alam. Hindi nyo alam ang sinasabi ninyo. Hindi nyo alam yung nire-request nyo. At abay, sinangkalang pa si Elijah. Gusto pang gayahin si Elijah na nagpapabagsak ng apoy. Hindi kaya nila naisip na nagpabagsak ng apoy si Elijah para sunugin yung hain, para patunayan na ang Diyos nila ang totoo. Abay, sinangkalan pa. Akala kada gusto nila yung mangyayari. Ganun po mga kapatid, kapag immature ang prayer mo, hindi yan tutugunin ng Diyos. Pag hindi sa ikabubuti ng lahat, hindi yan tutugunin ng Diyos. Kung dahil galit ka lang kaya ka nagpe-pray ng ganito, hindi yan tutugunin ng Diyos. Naiinis ka lang kaya ka nagpe-pray ng ganito, hindi yan tutugunin ng Diyos. Kapag hindi tama ang puso mo, hindi ka tutugunin ng Diyos. Panginoon, yun pong kapitbahay namin. Siguro po, makakapaglingkod po ako na maayos kapag kinuha mo na yung kapitbahay namin na yan. Abi, ito yung dadaan ako dyan pag Sunday pinapakawala ng aso ko. Buti sana kung isa lang, 15 Lord, magiging faithful lang ako, kunin mo nyo na, Panginoon, punin nyo na po yan. Hindi ka tutugurin ng Panginoon pagka ganon. Verse 56, "For the Son of Man is not come to destroy men's lives, but to save them." Here's our hope. Tanong, may kinaiinisan ka ba? Are you with me? Here's our hope. Na parito ang Panginoon para yung kinaiinisan mo maligtas. At kapag yan ay naligtas, mababago ang buhay niyan at magiging partner mo yan sa ministry. Yung mga anak nyo, baka matigas ang ulo, baka hindi pa saved. Yung misis nyo na ayaw magpasakop, baka hindi pa save. Yung mister nyo na ayaw mag-lead, baka hindi pa save. Ipanalangin yung maligtas. Amen? Dahil naparito ang Panginoon, hindi para tirisin yung mga asawa ninyo, anak nyo, kapitbahay nyo, hindi para pirisin yung mga yan. May panahon para dyan. Pero yung panahon natin, ito yung panahon na sila'y makakilala sa Panginoon. Hanggang hindi pa nagse-second coming, wala pang judgment sa mga yan. Opportunity at biyaya pa ng Diyos na sila'y tumanggap sa Panginoon. Kaya samantalahin natin yan. Para mo ma-enjoy ang buhay, manalangin ka na, Panginoon, maligtas kung hindi pan ligtas ang member ng mga family ko.
maligtas yung kapitbahay ko kung hindi pa sila ligtas. Yaan ang ating goal. Yun ang ating layunin. And they went to another village. Amen? Hindi na, ayaw nila dun eh. Nag-option. Pumunta sila sa ibang nag-Google Map uli sila, Jerusalem. Ibang daan. Okay. Tinuro siya, dito daan. Medyo malayo-layo nga lang. Pero okay lang. Para hindi lang nila patulan yung mga nag-aamok na mga Samaritans. Huwag papatulan po mga kapatid. Pag sinabing huwag kang dumaan, huwag ka nang dumaan. Kasi pag dumaan ka dyan, iniinis mo lalo sila. Are you listening? Umiba ng daan. Tanong, paano nag-matured si John sa area na siya ay short-tempered? Siya mismo ang nagsulat nito at kanya itong natutunan. Halika po ating pag-usapan yung senaryo ng Samaritan woman. Amen? Siya ang nagsulat nito. John chapter 4, verse 39, noong pong maligtas na ang Samaritan woman doon sa well, siya ay bumalik sa kanilang lugar at ito ang sabi niya, and many of the Samaritans of that city believe on Him. Yung kumokontra kanina, dahil sa Samaritan woman na minahal ng Panginoong Kristo, siya ang nagbalita sa kanilang lugar, and the Bible tells us many of the Samaritan of the city believe on the Lord Jesus Christ. Kaya tama yung sinabi ng Panginoong Kristo, hindi para wasakin ko yung mga Samaritan na yan, naparito ako para sila iligtas. Yung mga sakit ng ulo na yan, may isang araw, hindi yan magiging sakit ng ulo pag yan ay naligtas. For the saying of the woman, that is a Samaritan woman, which testified, he told me all that ever I did. Verse number 40, so when the Samaritans were come unto him, they besought him that he will tarry with them, and he abode there. How many days? 2 days. You see the scenario kanina? Huwag kayong doon dito. Aba, nung ma-save, inimbitahan pa ang Panginoon, punta po kayo dito, mag-stay po kayo ng 2 days dito. Sagot po namin ang lunch, ang dinner, ang breakfast, ang snack. 2 days po kayo dito, saan niyo po ba gusto? Meron po kami ditong balon, meron po kami ditong swimming pool, meron po kami ditong apartment, o kaya condominium, saan nyo gustong matulog? In-accommodate for how many days? 2 days. Yung dati mong kinaiinisan pag na-save, katutuwaan mo. Baka yan pa nga ang mag-accommodate sa'yo. Baka pag birthday po, yan pa magregalo sa'yo. Amen? Baka yan pa ang tumulong sa'yo magtakbo sa ospital. Baka yan pa ang tumulong sa'yo na ipasok ka sa munisipyo bilang mayor. Amen? Kaya wag masyadong magagalitin sa kapwa natin. Minahal din ng Diyos yan. Inalayan din ng Diyos ng buhay niya yan. Katulad din natin sila na tayo makasalanan. Are you with me? Aba, nung maligtas 2 days pang in-accommodate ang Panginoong Kristo, kasama mga alagad, for free, saan ka pa? O sa mga nagbabalak mag-swimming, punta tayo sa Maria, baka accommodate tayo doon ng 2 days. Amen? Ang tawag doon, unwind. R-N-R. Amen? Okay. Verse number 41 ng John chapter 4, and many more, amen? And many more believe because of His own word. Yung dating kontra, ngayon, mas marami pang naligtas. Isang araw, pag naligtas yung aso, yung may alaga ng aso, amen?
Baka pamanahan ka pa ng mga sweet chew ba yung mga aso na yan. Basta yun, mga bulldog, mga canine, di ba? Sabi, mahilig ka rin palang mag-alaga ng aso. Meron akong available dito, canine. Just imagine, bigyan ka canine. Meron pa dito bagong breed, K10. At saka meron dito K-12. Oh, grabe yan. Amen? Di nakalibre ka pa ng aso. Amen? Hindi yung parang gusto mo laging tirahin pagka nabubuwisit ka. Hindi po ganon. Amen? Ipanalangin nyo. Bahay na ginto, ipanalangin. Toring Gary. Ipanalangin po natin. Amen? Yun po ang solusyon. Dahil naparito ang Panginoon, hindi para tipokin yung mga yan. Para sila iligtas. Kaya sila ganon, wala pa silang relasyon sa Diyos. Hindi pa nababago ang kanilang buhay. Okay, and many more believe because of His own word. Ito pa ang sabi nila, verse 42, and said unto the woman, now we believe, not because of thy saying. Doon sa Samaritan woman, naniniwala kami, hindi dahil sinabi mo, for we have heard Him ourselves. Kami mismo ang nakarinig and know that this is indeed the Christ. When we say Christ, Messiah, ito yung inihintay nila. Ito na ang Messiah, the Savior of the world. Nakakailang oras na ba ako? Marami pa kasi ito. Next week na lang iba. Okay. John 3, verse number 17. For God sent not His Son into the world to condemn the world. Hindi yun ang dahilan. But that the world through Him might be saved. Sino nagsulat? John. Nag-matured, nakaunawa, na-enlighten, lumago. From, ano po yun? Short-tempered. Ngayon, dating maiinisin, dating magagalitin sa kapwa, ang sinasabi niya ngayon, naparito ang Diyos hindi para i-condemn ang tao, kundi para iligtas. Kaya mga kapatid, maghihinay-hinay tayo kapag ganito isip natin Na kapag ang tingin natin sa kapwa natin, ay gustong iligtas ito ng Diyos. Hindi natin titignan yung mga ginagawa niya na nakakainis. Ang makikita natin yung kagustuhan ng Diyos sa buhay niya. Naparito si Kristo para iligtas ito. Kaya ganito ugali nito, hindi paligtas ito. Kaya ganito ang katamad dito dahil hindi paligtas ito. Kaya ganito gumagawa ng anomalya ito, walang takot sa Diyos kasi wala pang relasyon sa Diyos. Di po ba? Alam niyo mga kapatid, kapag merong isang tatay, babawalin niya yung anak niya, hindi niya anak, magpapabawal ba yung bata? Hindi niya anak niya yun Hindi niya anak yun. At sabi ng Bible, hindi niya papaluin kapag hindi niya anak. Nakuha niyo po ba? Ganon din po. Tayo bilang mga anak ng Diyos, kapag tayo may relasyon sa Diyos, gagalang natin ng Diyos. Matatakot tayo sa Diyos na gumawa ng anumang anomalya dahil ayaw yun ng Diyos. Salamat. Isinugo ang Panginoon not to condemn the world, but to save the world. Lumago po si John the Beloved. At ito po yung sign ng maturity. Hindi ka na madaling magalit dahil tama na ang perspective mo sa taong ito. Nakakainis siya, pero ang plano ng Diyos, maligtas siya. Ngayon, kung ang perspective pa rin natin hanggang ngayon, nakakainis siya, nakakagalit siya, aba kapatid, wala pa yung perspective or biblical perspective sa isip mo. Ngayong umaga, pakiusap, isaksak mo na ito sa isip mo. Amen? At sa puso mo. Kasi kapag driven talaga tayo ng inis, may inis tayo. Pero kapag driven tayo ng salita ng Diyos, ang lalabas sa atin, salita ng Diyos. Hindi talaga magbabago ang taong
walang relasyon kay Kristo. Kahit ipagbalibagan mo yan sa lahat ng kanto ng mundo, hindi yan magbabago. Liban na lang siya'y makakilala kay Kristo. The very problem ng mga taong nakakainis ay yung relationship niya sa Diyos. At yun ang hinit ng Diyos ni Kristo kay John the Beloved. John the Beloved, ito talaga ugat kung bakit nakakainis yung mga taong yan. Wala silang relasyon sa akin. Ngayong may relasyon niya, nakakainis pa ba? Hindi na. John the Beloved, kitang-kita mo? 2 days tayo ngayon, nahayahaway ang buhay dito. In-accommodate tayo, kitang-kita mo yan? At ang dami pang naniwala sa atin ngayon, kitang-kita mo yan na bago buhay nila? May problema ka pa ba, John the Beloved, sa kanila ngayon? Maiinis ka pa ba ngayon sa kanila? Ano kaya sasabihin ni John the Beloved? Panginoon, hindi na po. Close na po kami ngayon. Welcome na po tayo ngayon sa kanila. Kapatid ko na po yan ngayon sa Panginoon. Maglilingkod na ngayon sila sa Panginoon. Nakakabuisit pa? Hindi na. Ang ugat ang ating bunutin. Wag lang yung mga sanga-sanga. Amen? Are you with me? Okay. Yan po yung ating first point. Okay lang po ba? Tatapusin natin to? Okay. Mag-amen muna. Baka iba na iniisip nyo. Number 2, spiritual pride. What kind of spiritual pride na meron si John the Beloved? Bibilisan na po natin. Mark chapter 9, verse number 38. And John answered him, saying, Master, we saw one casting out devils in thy name, and he followeth not us. Sabi ganoon, Panginoon, meron po kami nakita doon, no, nagpapalayas ng impacto. Pinagpipray ang mga impacto na lumayas. Pero hindi naman po sila kabilang ng Berean Bible Baptist Church. Nakakuha niyo po ba yan? Hindi naman natin sila kabilang. And we forbade him. Pinahinto po namin sila. Anong dahilan? Because he followeth not us. Pinahinto po namin. Hindi po sila mga elite. Tayo lang po ang elite. Tayo lang po ang may authority nagpalayas ng mga impacto. Tayo lang po. Eh bakit ginagaya tayo ng isa na yon? Nagpapalayas din sa pangalan ninyo. Di ba immaturity rin ito? Ang tingin niya sa sarili niya, ano po? Elite. Sabihin niya nga po, elite. Alam niyo mga kapatid, walang elite-elite sa harapan ng Panginoon. Ang tingin ng Diyos sa ating lahat, servant. Are you with me? Amen? Nakaka-bless po ang Berean, pero hindi po tayo elite sa ibang simbahan. Pare-parehas po tayong makasalanan na niligtas ng biyaya ng Diyos. Kung meron mang sistema ang ating church, praise God, pero hindi natin yan ipagyayabang. Amen? Nirebuke ng Panginoon. Uli. Kasi kung tama na naman yung kaisipan nila, kung matured yung isip nila, hindi nirebuke ng Panginoon eh. Nirebuke uli ng Panginoon. But Jesus said, forbid him not. Huwag niyong bawalin yan. For there is no man which shall do miracle in my name that can lightly speak evil of me. Walang gagawa niya na gumagawa ng miracle sa pangalan ko tapos magsasalita ng laban sa akin. Walang ganun. Sabi ng Panginoon, huwag niyong pigilin yung mga yan. Verse 40, for he that is not against us is on our part. Kung hindi sila against sa atin, ano po, kakampi natin sila. Wag lang natin kakampihin yung mga kulto na naniniwala sa tawag dito, dispensationalists. Amen? Kasi ano na yan, apostasy na yun eh. Amen? Okay. Ang tanong, paano nag-matured si John the Beloved sa area na siya ay may spiritual pride? Sabi ng tradisyon, si John the Beloved ay isa sa nagpastor ng Church of Ephesus. At alam natin mga kapatid na ang Church of Ephesus ay mga hentil ang miyembro. Are you with me?
Kanina parang may feeling discrimination eh. Kami lang ang elite eh. Pero nung lumago si John the Beloved, ang pinagpasturan pa niya, hindi mga Hudyo, mga Hintil pa. At dito po nasulat ang puso ng Biblia. Napagtanto ni John the Beloved yung John 3:16. Ano nakalagay dyan? For God so loved the world. Hindi lang pala kaming mga Hudyo ang minahal ng Diyos, kundi ang buong mundo. Amen? That He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Walang ilit-ilit sa Panginoon. Lahat tayo'y makasalanan na inibig ng Diyos at inalay ang buhay ng Kanyang anak para sa ating kaligtasan. Panghuli, self-centered. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo, kung totoo na si Mary ay kapatid ni Salome, pamangkin niya ang Panginoong Kristo sa laman, kaya gano'n na lamang ang lakas ng loob nitong si Salome na humingi ng request na kapag naghahari na ang Panginoon, ay yung isang anak ay sa kanan at yung isang anak ay saan? Sa kaliwa. Alam niyo mga kapatid, nung sinulat ang Mark chapter 10, verse 35, ang context nito, sir, ikinukwento ng Panginoon yung dadanasin niyang hirap para tayo iligtas. Crucifixion. At biglang itong mga nakikinig na ito, biglang bumanat na ganito. Ang pinag-uusapan, crucifixion ha? Mark 10:35. And James and John, the son of Zebedee, come unto him. Sa Matthew mga kapatid, nanay niya ang lumapit. Ibig sabihin talagang desire din ng dalawa ito, nalapitan ng Panginoon at mag-request. Come unto him saying, Master, we will that thou shouldest do for us whatsoever we shall desire. Just imagine, Sir Kyle, ang pinag-uusapan, crucifixion, biglang e-enter ng ganito na request. Ibig sabihin, wala sa loob nila yung pinag-uusapan na crucifixion at paghihirap ng Panginoon. Ang iniisip nila yung sarili nilang kagustuhan. Anong tawag doon? Self-centeredness. Ano request? Verse 36, and he said unto them, What would ye that I shall do for you? Sabi ng Panginoon. Ito request nila. They said unto him, Grant unto us that we may sit, one on the right side, and other thy left hand in thy glory. To the left, ganyan. To the right, sabi ng dalawa. Iupo mo kami dyan. Anong sabi ng Panginoon? But Jesus said unto them, Ye know not what ye ask. Immaturity na namang isip ito. Ye can drink of the cup that I drink of. Kaya nyo ba yan? Na makrucify? And be baptized with the baptism that I am baptized with? Ano sagot nung dalawa? And they said unto him, We can. Sabi nung dalawa, maupo lang kami to the left, to the right. Kahit anong ipagawa mo, Panginoon, we can. Kaya po namin. Ito po, bigla po tuloy akong nagkaroon ng, nakabuo ng isang linyahan. Nais ko pong basahin sa inyo. O posisyon, pag pumasok sa puso ninuman, hahamakin ang lahat, makamit ka lamang. Di po ba? Posisyon. Alam niyo, meron pong isang pastor, ayaw niya pong bumili ng property ng church. Ayaw niya magpatayo ng building. Pero may pera ito, Sir Junel. Mayaman po yung simbahang ito. Kilala po yung pastor. Palagi ko kumikita na rin to sa YouTube eh. Dahil ang dami mga share ng mga preaching niya. Mayaman to, Sir Junel.
Di ko lang alam kung naka-insured o insured. Pwede mong kunin yung number, puntahan. Alam nyo, eto katwiran niya. Ayokong bumili ng property. Ayokong magtayo ng malaking church. Kasi pag nawala ako, baka pagkaguluhan ang posisyon ko. Are you listening? Are you listening? Mahirap po, di po ba? May katwiran siya. Pero hindi naman ganun yung katwiran natin. Gusto nating bumili ng property, magpatayo ng maayos na simbahan for the next generation. Amen? Ulitin ko lang po ito. O posisyon, pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ng lahat, makamit ka lamang. Sabi ng dalawa, kahit i-crucify kami, magka-position lang kami, to the left, to the left, to the right, to the right. No problem, kakayanin namin yan. Sabi ng Panginoon, hindi nyo alam, iniisip nyo. Hindi nyo alam ang mga pinagsasabi ninyo. Sabi ng Panginoon, but to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared. Sabi ng Bible, and when the 10 heard it, yung gusto ng dalawa ng posisyon, they began to be much, what? Displeased with James and John. Ganun po mga kapatid, nabwisit yung 10. Pambihira itong dalawang ito, ulit pinsan. Palakasan yata dito Ulit pamangkin. Abay, palakasan yata dito Ano ang ginawa ng 10 na alagad? Hindi sila nalugod. Umiling yung 10. Hindi po uso sa church ang palakasan. Ang uso sa church, patapatan sa harapan ng Panginoon. Verse 43 to 44, nirebuke ng Panginoon, but so shall it not be among you, but whosoever will be great among you shall be your minister. Gusto mo bang maging dakila? Maglingkod ka, sabi ng Panginoon. Hindi yan ibinibigay yung posisyon. Naglilingkod, maglingkod ka. And whosoever of you will be the chiefest, kung gusto mo maging first, you shall be servant of what? Of all. Amen? Gusto mo maging pangunahin? Paglingkuran mo ang lahat. Alam niyo, ako'y natutuwa dito sa church, there's a lot of leaders na itinitrain natin. Lalo na mga kapatid, kapag meron po tayong event, nakakatuwa po sila. Ang dami nilang iniisip na magagandang programa. Pero mga kapatid, kapag po tayo may programa sa church, especially mga young people, wag po kayong magpapaalam sa akin kapag panahon na ng ligpitan. Amen? Are you with me? Yung bang pagligpitan na, Pastor, mauna na po ako sa inyo. Liban na lang kung talagang emergency yung pupuntahan mo. Yung bang nailak mo yung pinto mo, may bisita ka pala sa loob. Nakalimutan mo, nasa iyo susi. Are you with me? Yung mga tatay natin, excuse pa yan kasi busy talaga yan Pero yung mga young men natin dito na tinitrain, huwag kang magpapaalam sa akin dito pag may event dito sa church, pag oras na ng ligpitan. Alam niyo kung anong leadership meron sa Bible? Servant leadership. Kung gusto mong maging pangunahin, you serve. Are you with me? Pero praise God, sa mga young people natin, wala namang ganun sa kanila. Amen? Talagang tumatrabaho sila hanggang sa kaisa-isahang mumo na nalaglag dyan, talagang sisipatin nila at nag-aagawan pa sila na makuha yon para maalis doon. Daig pa nila ang langgam. Amen? Say amen, mga wifey men. Amen for that. That is leadership. Servant leader. Sa paningin ng Panginoon, lahat tayo ay servant.
Sa Tagalog, alipin. Sabihin nyo nga po, alipin. Ano man ang ating narating sa buhay, alipin ka ng Panginoon. Mataas man ang natapos natin sa pag-aaral, lahat na ng degree Celsius, narating mo. Fahrenheit, narating mo. Pero still, lingkod ka ng Diyos. Gaano man kadami ang pera mo na hindi na magkasya sa wallet mo, pengi ako. Nananatili kang alipin ng Panginoon. Ako'y alipin kahit di mo batid. Amen? I am ready to serve you, Lord. Nakabili ka man ng 3 kotse, 4 na hektaryang lupa sa paso, mayroong helipad, at praying for the helicopter, alipin ka pa rin ng Diyos. Amen? Natutuwa ako doon sa mga nila, yung buhok. Hindi pa sinyampo yan, pero ang ganda na. Amen? Amen? Alipin pa rin tayo ng Panginoon. Ano mang status natin, makarating man tayo ng ibang bansa. Amen? Natupad man natin ang ating pangarap, mananatili tayong alipin ng Panginoon. Paano lumago si John? Siya mismo nagsulat nito. John chapter 13, verse number 5. After that, he poured water into a basin. Ano basa dyan? Bahala na. And began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Yan ang nakita ni John. Ganun pala. Lumago si John. Hindi pala puro sarili iniisip. Dapat iniisip ko rin ang ibang tao. Mga kapatid, lagi niyong tatandaan. Bakit ba kuminsan ang dami-dami niyong blessing? Hindi yan para sa inyo lahat kuminsan. Kaya ibinigay sa iyo ng Diyos yan para maging channel of blessing ka ng Diyos. Huwag lagi lang iniisip yung sarili. Mag-isip din ng iba, katulad ng Panginoon. Yung pinakamaruming parte ng katawan ng tao nung panahon nila, yung paa. Yun pa nilinis ng Panginoon para lang magkaroon ng halimbawa na ang matured, kayang maglinis ng paa, kayang humawak ng walis, kayang magmap ng CR, kayang dukutin yung bumara doon sa bowl. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon ng paglilingkod, hindi yung iyak, kadiri. Na ang hinahanap niyo pang mga cute na mga lalaki na yung kapag nagpipiritong kayo natin, ouch! Ang cute niya, ouch! Nung natalsik ka ng cute, ouch! Dagukan ko yan eh. Sa mga simbahan na kwento, doktor, lawyer, walang ganun-ganun sa church nila, nagmamap. Ano po tayo? Alipin. At pinakitaan ng Panginoon ng halimbawa. Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Si Peter nga, pumipiglas pa eh. Panginoon, wag po niyo kong hugasan. Ayaw ni Peter. Sabi ng Panginoon, kailangan kong gawin ito sa inyo para maging halimbawa. At ang kumuha ng anggulong ito ay si John. Lumago si John, hindi pala dapat makasarili, dapat nag-iisip din ng kapwa. Amen. Ngayon, tanong, punta na tayo sa message. Paano pinaglingkuran ni John the Beloved ang Panginoon? 1 John chapter 4, verse 18. There is no fear in love. But perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Yung ibang alagad, takbuhan na nang ikinukrucify ang Panginoon. Pero si John nanatili, walang takot. Bakit po? Because of his love to the Lord Jesus Christ.
Ganon niya pinaglingkuran ng Panginoon. Panginoon, patay kong patay, huliin ako dito, i-crucify ako, pero hindi ako tatakbo, hindi ako alis dito, nandito ako sa side mo, andito ang moral support ko, kahit patayin ako, mananatili ako dito. Amen? Ganon niya pinaglingkuran ang Panginoon. Patay kung patay. Si Peter na matapang, di ba, biglang takbo, biglang nagkanulo. Pero ito hindi eh. Walang takot. Walang takot. Verse 19. Bakit niya nagawa yon? Hindi dahil kung ano paman. Here's the reason kung bakit ganun ang love niya sa Panginoon. 1 John 4:19, yung kabilang verse. We love Him. What is the reason? Because He first loved us. Kitang-kita ni John the Beloved John. Ang Panginoong Kristo hindi natakot sa crucifixion. Dahil sa pag-ibig niya sa akin, hindi siya natakot, hindi siya nag-withdraw, hindi siya nag-quit. Pasanin ang cross, mamatay sa cross dahil mahal niya ako. Hindi siya nag-quit sa pagmamahal niya sa akin. Kaya ako siya mahal dahil siya ang unang nagpakita ng pag-ibig sa akin. Are you with me? We love Him. Because He first loved us. And then finally, second to the last. If a man say, I love God, and hate his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? Automatic ito mga kapatid. Kung mahal mo ang Panginoon, automatic mamahalin mo ang kapatiran mo dito sa church. Kung hindi mo mamahal ang kapatiran mo dito sa church, automatic yon. Hindi mo rin mahal ang Panginoon. Yan ang katotohanan sa Bible. Paano pinaglingkuran ni John the Beloved ng Panginoon? Ito po, Sir Kyle. Minahal niya ang Diyos at minahal niya ang kapatiran. Ganun niya pinaglingkuran ng Panginoon. Finally, and this commandment have it from Him, that he who loveth God, ano susunod? Love his brother also. Kapatid, matik yun. Unahin mong mahalin ng Diyos. Automatic yun. Mamahalin mo ang kapatiran. Pero kung hindi mo mahal ang kapatiran, matik yun. Wala kang pag-ibig sa Diyos. Tayong lahat, tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa mensahe ninyo. Meron kaming mga immaturity rin bilang mga anak nyo. Marahil, Panginoon, kung minsan self-centered kami, may spiritual pride kami, na ganito status namin sa buhay, huwag nyo kaming kakantiin. Kung minsan ganun kami, Panginoon, kung minsan, yung madali kaming magalit. Short-tempered kami, Panginoon. Madali kaming, maiinisin kaming tao. At meron kaming taong kinaiinisan. At ayaw yun maalis sa puso namin. Kapatid, ang pinakaugat nun, kaya nakakainis, baka hindi save. You pray for their salvation. Pag-pray mo yung relationship niya sa Panginoon, yun ang pinakaugat na dapat mabunot. At isang araw, yung kinaiinisan mo magiging blessing sa'yo. Come on, you kneel down and pray. Luhod tayo. Nakakalimutan na natin lumuhod sa Panginoon. Lahat po tayo luhod. Kausapin natin ang Panginoon. Humility yan. Pag lumuluhod sa Panginoon. Tayo yung mga alipin. Luhuran ang ating Master, ang ating Panginoon. You pray to God and ask forgiveness kung may mga immaturity tayo na natakil ngayong umaga. At ipanalangin natin sa Panginoon, Panginoon, lumago ako sa part na ito. Ipakita mo, Panginoon, kung paano ko lago. At pinakita nyo na ngayong umaga, Panginoon, na paano kami lumago. Kung wala ka pang tamang relasyon sa Diyos at hindi nababago talaga ang iyong ugali, baka ang problema mo, kaibigan, ay yung iyong ugnayan sa Diyos. Baka putol, baka wala talaga. You need to accept the Lord Jesus Christ bilang yung Lord and Savior para makakonekta ka sa paikipagrelasyon sa Ama. Para maging anak ka ng Diyos
mapunta ka ng langit at magkaroon ka ng bagong buhay. You pray to God, ask forgiveness, and accept the Lord Jesus Christ. Kung napagtatanto mo, bakit ganito ang buhay ko? Ababad pa rin ako sa kasalanan, walang nababago sa buhay ko. Baka ang pinakaugat ng buhay mo, kapatid, wala ka pang tamang relasyon sa Diyos. Ama naming Diyos, salamat sa mensahe. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat nananalangin. In Jesus' name we pray. Amen.